Ito. Ayan, sir. Good morning, Okay, Sir sir. Jet. Oo, record ko lang. So, ito yung ano, sir, yung interview natin for mechanization story ng Agriculture Magazine. So, sir, yung unang tanong ko, ano yung challenges ng Philmec, sir, in convincing or making yung ating mga aging farmers, no, in adapting mechanization? Okay. Ah, Doon po sa mga aging farmers, actually, most of them are interested naman. They're happy na may mga libre na mga machines tayo na ipinamimigay ngayon kasi for the longest time, laging if you can remember sa mga old na mga programs ng DA, may mga counterpart, di ba po? May time na 50-50, naging 60-40, tas 85-15. So may counterpart pa din na nilalabas yung mga samahan. So ngayon, meron na tayong mga libre, totally libre talaga sa RCEP. Wala silang binabayaran. However, meron din yung mga, di ba pa may mga adult learners tayo na alam na kasi nila seasoned farmers na sila eh. So, they know how to do it the old way, the traditional way. And sometimes it's hard to break yung kanilang mga yung mga system nila, to break yung kanilang mga operation. Specifically, for example, sa crop establishment, sa pagtatanim. So, ayaw nila halimbawa na pasukin yung paggamit ng makinariang pantanim kasi titignan nila, marami sila nakikita na lapses na maaaring mga myth lang ito, hindi totoo. But because they are seasoned farmers, they are years doing farming in the ground, so ano siya talagang mahirap basagin yung mentality na iba ang makina. I mean, pwedeng mas makatulong yung makina kaysa sa traditional po ninyong practice. So isa yun sa mga challenges natin pagdating sa mga adult, mga learners. So yun ang medyo challenge po natin kapag nag-introduce tayo ng mga bagong technology. So siguro yun yung lang yung major, but yung iba naman ay excited nga kasi nga ito po ay libre, so parang it means differently a lot for them. Pero yun yung mga specific technologies na hindi pwedeng mabangga yung kanilang old practice. Sa experience nyo, sir, mga gaano kadami itong mga ganitong mga magsasaka na medyo may resistance pa? Actually, sa sobrang dami ng resistance pagdating sa crop establishment, ito ay napakababa po ng ating adoption rate and utilization rate natin. Dati po nasa 7 hectare per season ang nasiservisan lang po ng ating mga crop establishment technologies. So, gumawa tayo ng little intervention, mga advocacy campaign for them. So, tumaas naman siya after 2 years ng 15 hectares per season. So, madami po talaga na specifically sa crop establishment technologies ang hindi po sila approved. Hindi nila ina-approve yung wala silang intention to adopt yung mga ganitong mga klaseng technologies. But in fairness naman with the combined harvesters, ito yung most isa sa mga most requested natin na mga machines na mga farmers group ay ito po medyo mataas kasi siyempre parang dumaan din sa ganitong season ito, sir. Kung maalala yun sa mga balita 2011, 12, sinusunog ito, tinatawag itong halimaw. But not until may mga bagyo tayong dumaan at maraming mga kwento na nakapag-harvest sila bago ang bagyo, so hindi sila nalugi, hindi sila nasira. So that's when the farmers fully embrace yung combined harvester. So that's something na inaano din namin. Marami po pagdating dun sa crop establishment technology, ang hesitant na mga farmers. Yun, sir, para lang sa ng ating mga readers, no, na hindi masyadong familiar dun sa rice technologies, ano yung sir, yung crop establishment technologies na binabanggit mo? So, ang mga crop establishment technologies natin include yung mechanical rice transplanter, dalawang klase yan. Meron tayong walk behind at meron tayong riding type. Tapos meron din tayong rice precision seeder. So, yung precision seeders for direct seeding, wala na siyang seedling preparation. Yung transplanter, meron siyang seedling preparation up to 16 days na yan bago itanim. So, ito po ay transplanting method naman siya. So, dalawang method. Dalawa ring klaseng technologies.
Bakit kaya nila ayaw, ano sir, ayaw, kumbaga itong mga technologies na to, di ba? Obviously, mas madali siya, tapos sinasabi ni director, mas nakakatipid daw ng punla. Totoo. Oo. Yes, totoo. Oo. Ayaw nila kasi based on our survey na ginagawa natin, Mm. ay mas sanay sila dun sa dati nila, sa traditional. So, nakikita mo dun na yung trust nila sa subok na Mm. ay hindi ganun kadaling mabuwag. Mm. Ikalawa, ang misconception is pag medyo may space Mm. ang mga medyo maluwang, in term nila maluwang ang space na tanim ng mga transplanter kumpara sa tao, ay akala nila ay mas madami, okay, yung ani. Mm. No? Based on our seasoned farmers, especially dito sa Nueva Ecija, ang rice granary ng Philippines, marami tayo dito mga seasoned na adopters, meaning nasa 12 years na sila, 10 years na silang gumagamit ng machine. Pinapatunayan nila na wala dun sa distansya yun. Actually, it can improve yung productivity, yung productive tillering ng ating mga rice kasi yung ventilation, yung pasok ng air, yung tubig, yung nutrients, kanya ay mas better. So, yun ang nilalaban ng iba nating mga kasamaang magsasaka na masyadong malalayo, ayaw namin. So, yun. Tapos meron din naman po na nakita nila na hindi angkop sa kanila. Yung sobrang lalim na mga taniman. So, yun lang po yung mga ilan sa yun nga po, sanay na sila, tapos yung the distance, ganyan, tapos yung compatibility with their areas. Yung land nila, no, yung lupa, no. So, kailangan pantay sir, 'di ba, yung para Yes. magamit mo tong mga makina na to. For better productivity, sir. Oo, yun. So, yun sir, yung mga ganon, paano niyo ina-address? Yeah. Una, nagkakandak kami ng mga advocacy campaigns si Filmec. Ayaw naman namin na yung papamigay natin ay hindi na sila magagamit. Gusto natin sa RCEF, ay especially sa Filmec, ay nagagamit po ang lahat ng ito. So walang nasasayang. Nagkakandak kami ng advocacy campaigns for the last 2 years. Nakapanggandak na kami sa higit 10 mga probinsya na kung saan merong at least 100 na participants na mga recipients natin ng makinarya. So sila po yun po yung part 1. So inintroduce po natin sa kanila yung machine pero hindi si Filmec ang nagsasalita. Alam nyo kung sino? Sino sir? Mga farmers, seasoned farmers. Okay. Kasi gusto natin i-break yung ano ba yun? Yung mentality na kasi kayo expert kayo, nasa loob kayo ng opisina. So hindi yun naintindihan kami. So kinuha natin mga nakaintindi sa kanila. Kapwa magsasaka na 10 taon na, isang dekada nang gumagamit ng mga makinarya para sila mismo magpapatotoo at mismo makakarelate yung mga farmers natin kung nagawa nila, kaya din namin kasi pareha kaming nagsasaka. So, ganun yung strategy ni Filmec. Doon namin iniba yung campaign. Farmer-led campaign po ito. So, dinadala namin sila sa buong Pilipinas, 3 hanggang 4, plus mga local na 3 na mga adapters din sa iba't ibang probinsya. Sila mismo, with their voice, sila yung nagpa-persuade po sa mga kapwa natin na mga magsasaka. At di po doon natatapos, sa sumunod po na araw nito, ang ginagawa naman namin, dinadala namin sa farm. I-demonstrate ng tama yung makinarya. So, yun, para makita po nila. At hindi po namin sila sa isang harvest festival para makita nila kung ano na itsura ng yield ng ating mga itinanim gamit yung makinaryang pantanim. Sir, baka lang maputol kasi naka-prepaid lang ako eh. Pag naputol, sir, tatawagan kita ulit Sure, no problem. And anyway, sir, yung isang curious ako kasi dun sa sa experience ninyo. Ano yan sir, documented ba yon yung mga advocacy campaigns? Yes, opo. We have records and we have photos and videos. May mga video kami nito and photos. Merong sir, parang assessment or evaluation, ganon? Meron kaming survey kasing ginagawa dito. So, meron naman po siya. May mga result. That's something na we can get from our team. Yun sir, baka pwedeng makahiram kasi bukod dito kasi sir, dual purpose kasi itong interview natin. Bukod kasi sa magazine, ay naputol na. Tuloy natin sir. Yung sir, yung kinikwento ko, bukod kasi sa magazine, meron kasi akong sir, nag-PhD ako eh. Oo, ng communication sa PUP.
Tapos sir, meron kaming paper on communications planning. So ito yung na PD kong topic, yung yung aging farmers, how do we convince them, di ba, to adopt technologies. So nakatutok na ako actually sana sa Nueva Ecija sa rice farming. So meron ba tayong ganun sir ng mga parang mga advocacy campaigns na ginawa diyan mismo sa Nueva Ecija? Yes, ito po yun, yung binabanggit ko. Oo, yung mga as in mga gaano katatanda yung mga farmers. Sige, check na lang po namin yung record. Pero most of them are really aged farmers na talaga. Oo. Farmers. Tapos ano kaya yung mga tanong nila? Ano kaya yung mga parang kanilang mga main parang alam mo yun, yung mga main concerns or mga biggest worries nila, bakit ayaw nila mag-ano? Diba kasi libre na yan di ba? Hindi kagaya dati na may babayaran pa Oo, ngayon libre na. Po, yung meron kami noon na consolidate namin yun, yung mga dahilan kung bakit ayaw nila. Oo. So, naman po kami na. Ngayon ba sir, mga ilang percent na sa Nueva Ecija for example ang adoption? Yun yung rate? hindi ko hawak yung sa namin sa enterprise, yung sa utilization rate. Pero yun yung nabanggit ko lang is yung sa national, nag-improve siya over 2 years of campaign and demonstration. So, yung nabanggit mo pala sir na kasi medyo hindi rin malinaw sa akin yung mga metrics halimbawa yung 7 hectares ano ba yun? 7 hectares utilization? Paano ba yun? Per season. Per season. Nasa servicean. So anong ibig sabihin nun, sir? Yun po yung average, national average na na utilization among our beneficiaries ng RCEP pagdating sa Crop Establishment Technologies Transplanter and Precision Seeder. Paano siya, 7 hectare lang po sa buong season ng taniman, yung average na 7 hectare lang yung nasa-servisyohan. Paano? Yung iba, naka-manual pa din. So yung iba, gaano karami yun? Kasi kung 7 hectares yung nasa-servisyohan, ilan yung hindi? I see. Meron kasi siyang sige, that's something na Oo, kasi paano natin siya ipapaliwanag na konti lang 'yon kasi 'di ba gaano kalaki ba yung pie? So ilang percent siya ng pie? Nakadepende siya dun sa capacity mismo nung tawag dito, nung machine natin na pinamimigay per season. Yun yung something na itatanungin ko sa aming mga technical team. Yun sir, para lang para mapaliwanag natin ng maayos kung 'di ba halimbawa yung sinabi mo 7 naging after 15. Naging 15 so na doble. Oo, pero ano yung ideal? Gaano kadami yung pinaka dapat na yung goal ba natin para masabi natin na nagiging lumalapit na tayo sa goal natin? Yes, tama. Sige po, that's something I get from our engineers. Yes sir, ganun po. Tapos sir, yun nga yung nagsimula lang ba to sir nung RCEP? Yung campaign? Yung campaign. Yes, po. Actually, meet na siya ng RCEP kasi the first 3 years, we found out na ang baba pala ng utilization nito. So, ang ginawa natin, we have to do something. So, we gathered and then, yun nakita natin na we have to do an information dissemination na campaign. And then, during the planning, inisip namin na hindi na kailangan ng awareness. Dapat na persuasion na talaga. So we have to persuade them. Okay. And who can, kaya pumasok yung mga farmer din kasi who can persuade them best? But they're all farmers. So yun sir, di ba yung RCEP nag-start siya 2019, tama ba? Yes, 2019. So itong campaigns nyo, kailan nag-start? 2022. Okay. So kasagsagan ng pandemic, no? Yes. Buti nakakapag-seminar kayo. Sir, new normal na siya. Normal na yun. Okay. New normal na. May mga face mask pa yata. Face mask lang. Okay. Yun. So ngayon sir, tuloy-tuloy pa yon. Yes sir, opo. Meron pa rin po siya sa phase 2. So next year po magsisimula yung phase 2. So isasama pa din po namin siya. Critical pa rin po kasi siya. Actually sir, kung bakit namin ito ginagawa, hindi lang dahil mababa. But based on studies ng PhilMec, ay cost-reducing talaga itong technology na ito. I think up to 66%. I'll just review our notes. Pero
up to 66% yung pwedeng ma-reduce sa cost. And 66% is, diba, it's not a small, tama. so malaki-laki siya. Oh. And that is equivalent to, I think, from mga 9 to 12. Ang comparison nito, sir, is gumagamit naman sila ng makinarya sa traktora pag sa land preparation. Gumagamit din naman ng combine harvester kasi hindi na siya issue ngayon yung pagdating sa harvesting. So, combine harvester, pero butas yung gitna. Walang land prep, walang crop establishment. Manual ulit. So, magtanim IDB ulit, maghapon na kayo na naman. So, ganun po ang narrative. So, they compared it. Ano naman yung comparison kapag fully mechanized? Meaning, from land prep to crop establishment to harvesting. And significantly, ang taas talaga nung matitipid nila. Kaya, kumbaga parang can we say ironic na kasi ito na yung pinakamahalaga, ito pa yung hindi pa ina-adapt, parang ganyan. Kasi ang laki ng benepisyo niya sana, pero because of yung misconceptions, so dun na block yung benefit sana. Kaya marami kami mga campaign statement during our campaign na dapat buo, no? Dapat yung mga ganyan, hashtag dapat kompleto, ganyan. So kasi yun ang ini-instill namin sa mga minds nila na hindi pwedeng bigla kang babalik ulit sa dati. Tapos babalik ka na naman sa mechanization pag-harvest na. Ang laki nung namimiss mo, parang ganyan. Kaya we are bringing all the farmers to tell one message na this is cost reducing, malaki masasave mo. And then yung mga farmers are, yung speakers namin, they are giving yung talagang actual computations. Ilan yung manual, ilan na ngayon. So, very persuading for our farmers. So yun, ganun yung ginagawa natin. Okay. So yung sir, yung mga nag-undergo nun, siyempre meron din silang mga testimonials, no? Na parang na-convince na ba sila or meron pa rin duda? Ano bang kamusta ngayon, sir? Meron kami mga interviews na kinandak. Iba na-capture lang namin sa mga articles na meron doon isa na pag-uwi niya, magkakandak din daw siya na sarili niya sa kanyang area, sa kanilang cooperative kasi para mahikayat din sila. Yung iba naman, nag-try before, so natakot ulit, bumalik na naman. So parang na-relapse sila na bumalik sa manual. Pero after the campaign and demo, sabi nila, babalik na ulit sila sa mechanization na talaga, didiretso na talaga sila. So, merong mga ganong mga decision na nababago talaga yung kanilang, meron na intention to adapt. Nagpapakita na sila ng intention to adapt talaga. So, yun. So, yung sir, bali ang uma-attend dun sa trainings nyo, representatives ng mga co-op or mga clusters, yan ba? Opo. Yung mga dalawa yung hanggang 3 hinihingi namin. Yung pinaka-chairperson nila plus yung kanilang operators. O kaya mga key people talaga na maaaring sumuko na sila. Yung ba sa kanila, sir, meron naman talaga sila na-provide na technology na. Kaya madali na lang dapat sa kanila. Pero yun nga, because of the mindset, so now we need to correct during campaigns. Kaya importante yung roles natin bilang comms talaga. So that's when our role comes in. We have to use the resources, diba? Hindi man kami yung magsalita. We cannot persuade them, we are not farmers eh. So we use farmers to persuade co-farmers. Okay. Tapos yung yung phase na yun, mga ilang seminars yun bale? Yung campaign po. Yung campaign. Nakapag-conduct na kami ng, ilan na ba yun? Parang more than 10, mga nasa 13 to 15 yata na campaigns across the country. Buong bansa. Simula yun 2022? Yes. Okay. So, tapos yung assessment, sumunod doon, ganun ba? Opo, actually ganito ang ginagawa namin na meron kami mga scientists na nag-help sa amin. Sabi niya, let's just do it easier. So, meron kaming before the campaign survey. Tinatanong namin sila, ginagamit mo ba or hindi? Gusto mo bang gumamit? Bakit hindi mo gustong gumamit? Ganyan yung mga tanong namin. And then after the campaign and the demonstration, nagpapasurvey kami ulit. So, para makita lang, mag-gauge if
It has improved yung the way they see the technologies. So yun, somehow nakatulong po yun na ma-change yung kanilang perception. Yung mga results nun, sir, documented yun, no? Yes, we have the data here. Yun, baka pwedeng makahiram nun, sir, kung ano, kahit para lang may overall picture tayo nung I will ask our team po para to Problem, prepare. Sir, if you can write it down, sorry, wala kasi akong ballpen yun. Yes, sir, But yes, sir. if you can write it down and give me the list na pag-usapan namin. Sir, para we can provide you comprehensive. Pagkatapos, sir, nito, kasi hindi ko alam yung email mo pero ang gagawin ko na lang, sir. The text ko, sir. Pwedeng ganon. Tapos, rin, sir, si Merly din kasi yung secretary ni director. Ina-update ko siya kung ano na yung mga nagawa, tapos ano yung mga kulang o ano yung mga parang things to do pa. So, lalagay ko na rin doon yung mga pictures, yung mga results ng studies, no? So, parang Yes, sir. so lalagay ko na yung parang listahan natin ng ng mga materyales. Tapos sir, yung yun nga, yung old farmers. So, the mindset is the challenge, no? Yung old mindset, Yes, sir. Tama. So, sir, ngayon, pagdating naman dun sa young farmers for modernization, Yes, or sir. youth for modernization, ano Youth naman for mechanization, ang biggest challenge dun, sir? Yeah, sige. Sa Youth for Mechanization, actually, ngayon, sir, mga ginagawa pa lang namin, we are also conducting campaigns. Yes, sir. Naputol na naman. Sorry na wala. Yes, sir. Naputol ulit. Wala Okay po. pala, sorry. Apo. Sana po nila yung narinig. Youth for Mechanization, sir, you are conducting campaigns, Okay. So, sa mga kinakandak po namin ng mga we're conducting campaigns, masama kami sa DA. And then meron din kami mga kinakandak on our own. So, meron kaming itong campaign na nabanggit ko kanina, yung crop establishment, sinisingitan na namin ng dahil medyo yung iba ang namin. May konting mga bata doon, pero mostly matatanda. So, sinisingitan na namin ng Youth for Mechanization na video namin. May video kami doon, animated video, kasi youth nga yung target namin. Tapos, sasabi namin, isama na natin yung next generation. So, yun yung ilang mga pinapasukan natin. So, nag-join din tayo sa National Summit na ginawa ni DA. Nag-join din tayo sa mga regional summit ni ATI. Sa mga, yung 4-H Club, may mga regional sila. So, we were invited to share, ganyan. Meron din yung civil society organization ba? Civic Organization Society. So, ng PICAF yata yun. So, we were also invited to share the advocacy with them. So, ganun po, whenever there are opportunities to share the advocacy, kung ano yung itsura ng Y4M, ano yung mga tangkain nito, ano yung gusto nitong gawin. So, yun po yung pinapasok namin. And then we launched this year yung database na kung saan pwede silang mag-register online para maging part na nung campaign. Hinahanda namin sila ngayon, hindi pa, magsisimula to next year kasi na-approve na po yung separate na program namin for Y4M starting next year. Kasama po dito, mga libre kasi na mga training. So, ito yung mga ginagawa namin. Ngayon po, hindi pa siya directly na under dun sa Y4M yung mga training courses. Pero meron na pong nasa 1,000 yung aming Technology Management and Training Division na na-train under RCEF na mga youth natin. So sila ngayon ay nakikita nyo na po sila sa ground bilang mga machinery operators. Most of them machinery operators. Pero meron din silang mga natatap na rin na mga resource persons na mga youth. Ganyan. So sa ating mga training courses. So if I may introduce yung buong Y4M, yung Youth for Mechanization kasi, sir. Yes, sir. Ito advocacy campaign naman ito ng PhilMech to address yung need natin for the next generation to engage in agriculture. Ito yung naka-anchor sa tatlong main problem natin. Una, yung aging farmers. Sabi ng National Youth Commission, it's 57 to 59 yung kanilang data. Pero sa PhilMech, sa mga recipients natin ng RCEF, 53 years old.
Si UP din, meron din siya 53 years old. Si Phil Rice, 56 years old. So, leaning towards senior year na. So, papatanda na talaga sila. And when the data is telling us na tumatanda yung average age, it means, number 2 natin na problema, there's disinterest among the youth. Meaning, walang sumusunod. Kasi kung isa-summarize natin yan, to be able to control the data, dapat dumami pa sana yung mas bata para bumaba pa yung age. It's really, it's going up talaga siya. So it means may disinterest among the youth. And si UP found out na yung hirap ng trabaho sa bukid, yung mataas na cost ng farming, kasi yung mababang kita, ilan sa mga reasons natin kung bakit na-identify na reasons kung bakit ayaw ng mga youth na mag-engage into farming. Plus, of course, the narratives of their parents. Nakakalungkot man, but the narrative today, and I know you are familiar with this, na ginagawang parang sumpa o dulo na ng kapalaran mo ang pagsasaka. Kung ayaw mong mauwi sa pagsasaka, mag-aaral ka, makatapos ka ng pag-aaral para hindi ka pulutin sa bukid o sa sakaan. So parang the narrative is very negative when it comes to agriculture. Malaki ang influence po dyan, base dun sa pag-aaral ng UP, influence ng ating mga magulang na magsasaka sa anak nila. Kaya nga mga term, kaya kita pinag-aaral para hindi mo maranasan ang hirap ng pagsasaka. So, etc. So yan po yung nakikita natin na may influence yung mga old natin na mga farmers, syempre, sa ating mga new farmers. And hindi mo sila masisisi because they age using the traditional farming. However, kaya naman natin sinasabi na youth for mechanization, we are trying to address this. Ma-rebrand natin yung agriculture sa mind ng mga youth today, especially mga anak ng mga magsasaka. We want to show them na si RCEF, si Philmec, nagbibigay ng libreng mga makinarya sa kanila. And ngayon, alam niyo po ba na pwede nang magtanim? Na nagtatanim ka, gamit na yung transplanter, gamit na yung precision seeder habang nakikinig ka ng Spotify. So that's the interest of the youth today. Pwede kang halimbawa mag-tractor, mag-prepare ng land na hindi ka mainitan kasi meron na siyang cover. Kung yun yung medyo hirap ang mga youth today. And you can actually make reels for Facebook and Instagram habang gumagawa ka nun. O kaya naman, nag-harvest ka habang ikaw ay nagla-livestream ka para mas na-influence ang iba. So we try to combine the interests of the youth and the modern agriculture today, the mechanization today, to entice the youth na, hey, hindi na to maghapon na kayo ko, hindi na to nasa bilad ng araw. We have machines and machines are for free from the RCEF mechanization program. So, ito yung gusto natin. And when we try to, when we are able to entice them, when we're able to rebrand the face of agriculture sa kanila, we will try to, number 2, mobilize them. Mobilize natin sila and capacitate them. So, capacitate them into mechanization-related skills. Gusto natin kumuha ng mga networks, sir. Networks across the country ng mga young machinery operators, mga nagpapanda ng mga makinarya, nagpapatakbo ng makinarya. We want to consolidate them na parang isang network. We also want to create a network of young mechanization specialists. Mga maaari o pwedeng magturo ng training. Sa mga training, pwede silang magturo. Ganyan. So, actually, mga farm schools, dun pwede natin sila i-market. Dahil ang mga farm schools, naghahanap ng mga resource persons. And sa panahon ngayon, mas dynamic, mas engaging ang mga youth bilang speakers. So, we want to capacitate them as well bilang mga speakers. Meron din tayong nasisirang mga machine. So, ngayon po sa phase 2 po ng Philmec RCEF, hindi ko alam kung nabanggit ni Dr. Elvindia, meron tayong tinatawag na Farm C. So, that will address yung mga maintenance issues, mga kailangan na mga maintenance centers ng ating mga makinarya. So, we want to also train the youth, gumawa ng network for young machinery, young engine mechanics network. So mga nagkukumpuni ng mga makinarya. So as you can see, pwede rin sila maging mga agripreneurs. Meron dyan yung mga
may capacity naman sila, makakabili ng mga machine nila halimbawa. So we will teach them, we will capacitate them to use it as their source of income, as their business, as an enterprise, ganyan. And a lot more. So we want them to be in a network. Yan. Kasi sa future ways forward namin, that's siguro mga 2 to 3 years from now, kasi mag-start pa lang full-blown next year ang Y4M, ay ang gagawin natin is to make an application. A mobile application, sir, parang sa Manila, yung mga Grab and pinubook mo sila. Kung kailangan ko halimbawa dito sa area ko sa Nueva Ecija, so lalabas yung mga train natin ng mga youth, ibubook sila, babayaran ko sila syempre. Kikita sila, sa kanilang kita nun. Walang kukunin yung Philmec doon. Gagamitin ng ating platform, yung mobile application, para sa gayon, lahat sila ay magkaroon ng equal opportunity when it comes to the skill they acquired from Philmec. So ganun, that's how we want to empower them. Now, more than just farmers, they can be operators, they can be engine mechanics, they can be speakers, they can be businessmen. So with use of machine, that's why ganun kahalaga yung mechanization. We're trying to give them a broader sense of agriculture through the use of mechanization. And kami naman ang Center for Mechanization sa Philippines, so why not do that, diba? So, kumbaga sir, nagtugma-tugma yun para kay Philmec. Kaya we are pushing for it talaga. Kasi nga, yung pangatlong problema natin sa youth sector, sa sector na na-identify, hindi lang sa youth, sa agriculture sector is kung walang susunod, kung matanda na, walang interes ang youth, ikatlo, anong masa-threaten dyan? Food security. So there will be no workforce who will do the job of producing food for the nation, feeding the nation. So yun lang siya. So we want to entice them, but more than enticing them, we are trying to mobilize a skilled and trained and organized youth, Filipino youth, that will help sustain the agriculture sector in the next 4 years. Yun. Ganun yung Y4M. Ganun siya creatively done. Yung sir, yung mga bata na to, yung mga kabataan na tina-target natin, di ba? So, sila sir? Mga anak o apo na mga magsasaka ba to? Yes, sir. The first 6 years, nung pinakamping-campaign natin ito, and then this year na nag-open tayo ng database, sila po ay mga batang miyembro ng mga FCA or mga anak ng mga FCA members natin. So, pinapalagin nila. Kasi yun, able naman sila to do that. And then, next year, which is next month na yan, so magsisimula na po tayo sa mga training courses with TMTD para i-consolidate sila at i-undergo sila sa mga training courses kung gusto nila maging operator, maging tagapagturo, or mag-company, ganyan, mga engine. So ngayon database pa lang tayo, no? Hello, sir? Hello, sir. Ngayon database pa lang tayo, database. Yes, sir. Opo. Meron pa lang tayo na-consolidate pa lang natin. Pero yung mga yan din po ay mga naka-attend sa ating mga ginawang mga campaign. Okay. Kaya sila nagganon. So, yun kasi yung sa dulo ng campaign, we will entice them, we will encourage them to voluntarily mag-fill out ng form. So, hindi siya napilitan, yung mga may gusto talaga. So, that's what the campaign is looking after. Yung may intention talaga. Mga sila, sir? Nag-aaral to ng college o opo sir. Yung iba sa kanila nag-aaral ng college, yung iba naman sa kanila may mga professionals, mga agricultural engineers kanya na nag-sign up sa ating database. Okay. Yes sir. Ayun, so may mga professionals din na nag-sign up sa ating database. Very helpful yun na yung mga nakuha natin na yan para i-plan yung mga training process natin next year. Yun sir, yung palang database sir, pwede kaya nating ma-mine yun, yung based on gender, based on age, yung parang malaman lang natin kung gaano kadami yung babae, gaano karami yung Oo, we can command yung database. Para lang may profile ba tayo ng ito yung future ng agriculture, 'di ba? So parang makita natin ano yung interest talaga nila, 'di ba?
So, sino talaga sila? So, saan ang gagaling tong mga to? Ano yan, nationwide yan, sir, no? Oo, sir. Kada may campaign kami. Actually, may isa pa kaming campaign na talaga namang very, on the ground talaga. Ano yan, sir? Kung FCA kami. Punta kami sa mga FCA. May meeting sila doon. Kung sasalita ako doon, sabihin ko na ito po ang programa na ganun po yung ginagawa talaga namin. Oo. Yun, sir. Anong nangyayari doon sa programa na yan? Sa mga FCA. Sa mga FCA. Para sa Y4M. Actually, sir, meron kami magandang kwento na isa dyan. Meron kaming na-campaignan na sa Bohol. So, nag-campaign kami, pinatawag na, actually, meron kaming event na sinabay namin. So, parang mga FCA sila. So, kami, ginawa muna namin activity namin, tapos sabi ko, hihinamin namin yung at least ilang minutes nyo. So, we want to introduce a campaign with you, ganyan. Tapos may mga materials kami binigay, may mga collaterals na kasi kaming na-print dyan, mga notebook, posters, ganyan. So, after nun, nakita namin sila post, tapos tinatag nila si Filme. Nireplicate nila yung ginawa naming campaign. Hiningi nila yung video, kasi yung video, sir, medyo engaging sa Tagalog, sa Filipino siya. So, madaling tapos animated pa siya, so medyo engaging for the youth. Pinapanood nila yun, ginather nila yung mga anak nila, mga bata miyembro sa community nila. Nakakatuwa, kasi they are doing the same thing. They are replicating the campaign. So, hindi na kami. So, after namin mag-gather sila naman, nagkanda pa sila ng mga barangay nila. And that's a great experience. Galing. Participatory, no? Yes, sir. You can mention that na na siya, sila na mismo. May initiative na sila to spread. Kasi, ewan ko, pero pagka sinare mo sa kanila, parang ray of hope for them. To see na, may ganito pala. Tapos parang, kailangan ko ng mga namin. Tapos parang ako naman, mayroon po, nag-iwan po kami dati ng mga printed na mga sheet, mga form, mga printed yung pinamimigay namin, so kumukuha sila. And then nakita namin na lang na they are doing their own campaign, sharing the advocacy, na parang they are already advocates, parang they share the same advocate with us. So yun, nanggaling na sa kanila yung initiative. Galing, oh. Pwede kong gawing dissertation yan, sir, Ang ganda naman yan. Parang siyang di ba? Kasi ang iniisip natin palagi, pag campaign, top down, di ba? Oo, sinusubo natin sa kanila. Oo, sinusubo mo. Parang, di ba? Ito hindi. Para mo siyang sinisindihan, di ba? Tapos kakalat siya, di ba? Yes, spark the interest, spark the... Oo, parang gano'n Parang sila na mismo, may apoy na sila. So, they're actually spreading the fire, no? Yes, sir. Yes, sir. Tama ka dyan. So, gano'n. Ang ganda niya, sir. So, yun sir. Sa Bohol niyo palang nakita yon. Oo, yun pala yung nagtag sa amin Pero yung iba po namin na mga FCAs, recipients, are doing the same. Meron silang mga kinireport nila sa amin. Kasi meron kaming reporting system. So parang tinatawag lang nila na, sir, meron kami, naggawa rin kami ng ganyan. Pinapanood din namin sa mga anak namin ito. Ganyan. Kasi we provided the video. That's for free. Kasi. Okay. I can also give you the link of the video para sige, sir. makita mo din, ma-appreciate mo din, sir. Kaya nga gusto ko talagang para akong alam mo yun, parang immersion sa filmic. Originally, sir, ang gusto ko sana pumunta diyan. Kaya lang medyo nag-conflict yung schedule namin ni director So pa-Maynila raw siya ngayon. So parang sabi ko sayang naman kung pupunta pa ako. So para mas ma-organize natin, mas maganda yung ganito na at least yung oras nyo na nakakasabay ako dun sa availability nyo. Yes, sir. Sir, na lang, last 2 questions, no? So, yung isa, yung nabanggit mo yung, di ba, yung pangalan nito, ito kasi RCEP lang to, di ba? So, bigas lang to. Pero yung mechanization natin, hindi lang naman bigas, hindi lang naman RCEP, di ba? So, ano yung programa natin sa ibang area, sir, ng pagsasaka? Ano po yung program pa natin? Yung Filmec mismo. Filmec, yes, sir. Opo. Meron tayo rin na implementing agency, lead implementing agency. Hindi ko alam, mamimit ko rin sila. Yung nasa list mo yata yun sa Coco Levy.
yung shared processing facilities for Okay. coconut naman ito. Okay. So sila po ay ang ating pong intervention dito. Nagtatayo tayo ng mga shared processing facilities, halimbawa cocoa water processing, cocoa coir na mga processing, tapos mga iba't iba pang mga products on coconut and other commodities na pwedeng nandun din sa area kung saan nakatanim yung mga coconut. So iba't iba po ito na facilities na tinatayo ni Philmec sa mga binibigay ito sa mga qualified din po na coconut farmers cooperatives and associations. Coconut farmers cooperatives pala, CFC. So sa kanila binibigay po ito sa mga areas na may malalaking production ng coconut. So yun yung support natin sa kanila. Yun po yung dalawang major na banner programs, special programs ni Philmec. But aside from that, meron tayong R&D. So meron tayong RDE, Research, Development and Extension na mga initiatives. And marami tayong mga dito, mga technologies na actually nakikita to sa website natin. Meron tayong technologies for cashew. So, nagpa-process tayo natutulungan natin yung mga cashew processors, especially mga women cooperatives. No, yun ang namin dito, success stories namin dito, mga women cooperatives. For example, yung pinaka-successful natin dyan sa Bataan. So, meron tayong yung Alyon CK na cooperative. So, sila ay nag-join na din sila even kumbaga na-improve yung kanilang production ng mga whole nut cashew na process. Ito yung masarap na ninangata-ngata natin. So dati, pag kinakamay yun, nasusugat sila kasi may parang, may content itong mga kasoy, yung tagta nito. So, ngayon, meron na tayong sheller. So, medyo half manual, half mechanized yun kasi kailangan pa ng kamay para siya mabuksan. I mean, hindi naman bubuksan yung mismong shell nung kasoy, kung hindi yung para ma-press lang yung mismong machine. So meron yan, makikita nyo po yan sa website. And meron na rin siyang oven. So charcoal-fired oven na kung saan yun yung parang yung duo yun. So combo na ginagamit nila. And ang kanilang testimonials ay maganda yung quality ng kasoy. So nagamit nila ito para mag-produce pa ng marami at magagandang quality ng iba sa mga international agri-fair. Nakaka-join pa sila sa AgriLink, yung pinakamalaki natin na international din dito sa Philippines. Ay yun, nakapag-join sila sa mga locals. Meron na rin sila mga export din sila sa iba't ibang mga lugar. So that's how we were able to help them using our machine. Meron din tayo na sa mga HBC, naging sikat ito noon. Hindi ko alam kung nakakita ka na, pero parang isa sa mga na-publish ata na article ko sa magazine ninyo ay yung sa agricultural tramline system. So ito naman po ay maganda rin ito. So dati days para makuha mo yung mga produce from yung mga lugar na bulubundukin na mga lupain ng farmers. Tapos kuha ng iba, kabayo pa ginagamit to haul to the nearest road market. Pero yung mas nakalimutan yung ilalagay sa likod ng mga mga workers. Yung sa mga gulay, no? Nila. Oo, tama. So with the use of the agricultural tramline system, with the help of the agricultural tramline system, yun bang mga farm nila sa kabilang dulo, so tatlong ilog yan, mga bangin yan, sa kabilang banda, tapos ang end nung doon manggagaling sa kanilang lupa sa kabilang ibayo, tapos pupunta yan sa nearest road market. So nasa 5 to 6 minutes na. At yung isang improvement ni Philmec pa dyan na ginawa, pwede na sumakay si farmer. So sasakay siya, madadala na niya ng mabilisan 5 minutes compared to hours and days. So parang cable car, sir, parang zip line gano'n. Yes, parang gano'n. Ang magandang testimonial namin dyan, sir, ay katulad sa halimbawa sa Benguet. Meron dong isang farmers cooperative na sabi nila, marami kaming lupa sa kabilang bundok na yan, sabi niya, na hindi na pinabayaan na namin. Wala na. Kasi nga, mas mahal pa yung cost financially and physically, the labor. Pero nung nakabit nyo itong agricultural tramline system ninyo, sabi niya, doon namin sinimulang buhayin ulit taniman
yung mga hindi namin natataniman before. So meaning expansion of production yung nangyari because of that. Kasi nga, hindi na tedious eh. Hindi na yung laborious, yung manual hauling ng produce. Kasi nga, isasakay mo na siya. So that's one for HVC. We also Ano yung HBC, sir? Yes. HBC? Ano yung sabihin? High value crops. High value Yung crop. mga high value crops natin. Okay. Yes, yun nga, sa mga nasa Baguio, mga vegetable natin dyan. Yung So, sir, bakit isa lang? Bakit hindi ano yung adoption doon, sir? Saan po? Yung Tramline yung system? ganun, yung tramline system. Hindi po. Marami po. Marami na sila, sir? Opo. Buong Pilipinas yun, parang nasa 300 na units yata yung nai-set up natin sa mga mountainous regions. Marami na yun. Parang hindi siya na broadcast, no? Yeah, oo. Nagtapos kasi siya noong 2016. Natapos yung project. Pero that's something na the current administration is reviving. So, nagpapagawa sila ulit ng plan to revive and additional na units na So may yung, tayo. pero meron pang mga existing? Yes, sir. Meron to. Lalo na dyan sa Benguet. May mga contacts kayo, sir? Just in case na pwede nating isulat ulit? Yeah. Yun ang hindi ko sure, pero I'll ask the project management office kung meron na sila. And yung tramline team namin doon, nabuwag na rin sila dahil tapos na nga yung project. Pero that is one of the very successful interventions. Yan din, sir, no? Sir. Sorry, nawala na pala kayo. Yan din, sir, yung sabi mo kasi, di ba, very successful siya. Pero tapos na, di ba? Tapos na siya eh. Pero ngayon, i-revive, di ba? Another issue kasi, sir, na gusto kong i-tackle, yung continuity. Yung continuity ng mga proyekto, ng mga programa, di ba? Parang nabasa ko yung article ni sir, yung column ni Sir Ernie Ordonez, no, yung parang mga nasisira na farm equipment. So parang sinasabi na may mga dati daw may mga pinamigay ang DA. So hindi ko alam kung sa PhilMec dumaan 'yon, no? Pero may mga pinamigay ang DA na mga makinarya, no? Ako personally may kilala ako na nakatanggap noon, sir, yung composting, nakatanggap parang composter na sabi niya hindi niya naman daw hinihingi. Pero binigyan siya. WM yata yung mga compost eh. Oo, so ngayon binigyan siya ng composter. Pero wala namang walang support in terms of parang training, walang pati gamitin. ang pinakamatindi, sir, nung wala ring support pagdating sa repair and maintenance. So nung nasira na, wala na, nakatambak na lang talaga, 'di ba? So yung ganun, sir. Kung nabanggit niyo yan, sir, actually, yan yung isa sa mga changes na ginawa ni PhilMec pagdating sa RSF mechanization program. That is one outstanding na ginawa ni PhilMec. PhilMec paired the distribution of machines with proper extension services, specifically training. Lahat ng mga makakatanggap, dapat matrain muna bago makatanggap. So, dadaan sila ng training course on the operation and maintenance of all the machines that they will be receiving. And then, saka pa lang nila marireceive. Kasi nga, for purposes of sustainability, kailangan hindi lang alam gamitin, alam kumpunahin. Tapos, alam na kung anong part, anong level, papasok yung mga service providers. Meron kasi na trouble na you can troubleshoot, may problems na you can troubleshoot on your end, tapos meron din naman na kailangan ng dalin sa mga suppliers. So, yun yung mga And sa comms, ang ginagawa nating support naman dyan, sir, hindi rin namin pinapabayaan yan. We were able to produce a complete line of operation and maintenance of all the machines distributed by PhilMec. Para itong nag-training, syempre hindi naman sharp lahat ng memory niyan. May makakalimutan ka, may reviewer ka, may support kang communication intervention, and that is our IEC material, that is the manual. So, ganito nagko-complement yung mga works namin dito sa PhilMec. That's how we change. Kaya, kumbaga, kung matatanungin mo yung iba, talagang may difference na eh. May naging difference sa pagdating sa distribution ng machines. Kasi farmers now are more equipped, not just in operating,
but in maintaining. Mm. Plus, may mga comms interventions pa tayo. Mm. So, yun. Yun. Talagang, Yun, last question, sir, no? Yes, sir. Siyempre, alam naman natin na technology is has parang modernized, no? Na talagang sobra-sobra. Ngayon, 'di ba, nakakapag-interview tayo ng ganito kahit malayo ka, no? Pero sir, marami pa ring mga magsasaka ang nakatira dun sa mga lugar na walang internet, no? Yung iba wala pang kuryente, 'di ba? So, yung iba walang kalsada. So, how do we kung educate them or reach out to them, paano nila malalaman na may ganitong mga programa si Filmec kung wala silang access to communications technology? yeah. Still, dun sa aming mga survey na ginawa, lumalabas pa rin na farmers preferred yung mga face-to-face. Okay. So, mga interpersonal communication interventions. That is why meron kami mga campaign na info drive campaigns, ganyan, na ginagawa na face-to-face. So, hindi lang sa through the internet, no? So, meron tayong mga face-to-face. When it comes to training courses naman, face-to-face din ito. From yung mga theories to hands-on. So, pumupunta tayo kung nasan yung mga farmers, ini-invite natin sila, ginaganap sa mga probinsya nila, sa mga munisipyo nila, para yung cost of participating hindi na ganun kataas. Kumbaga, most likely, they will adopt the technology, the intervention na inaalok natin. So, we go to where the farmers are, we conduct yung mga trainings na face-to-face training courses, and we conduct campaigns na face-to-face, and we distribute during that face-to-face yung mga IEC materials na printed sa kanila. Pero may isa pa na ginawa kami, sir, pagdating dito sa RSET. Ito yung information hub, o tinatawag, mas kilala sa na info hub. Itong mga info hub na ito, unlike sa mga feeds, hindi ko alam kung alam nyo na may mga feed centers tayo sa mga munisipyo. Ito yung ating communication library, no, sa ating mga munisipyo. Unfortunately, not all farmers nagpupunta doon. So, ang ginawa ng Filmec, yung info hub natin, idinadala ito sa mismo mga FCAs. Tapos, kung nasaan yung FCA, yung opisina ng samahan, nandun na rin mismo yung library. Kompleto ito. Lahat ng manuals, lahat ng mga leaflet, brochures, libro about rice mechanization, about rice production. Andito rin yung kay PhilRice, kay Filmec, kay ATI. Nandun lahat. Plus, may television sila. Para yung mga USB natin na pinapanood natin, yung mga di makapagbasa, nakakapanood sila ng manual, ng operation and maintenance ng mga operations, ay na mga step by step, pinapanood nila kahit di nila nababasa. Kasi naririnig, kinikwento doon in Tagalog, in Filipino. So, pwede na panoorin sa TV. Even TVs are distributed for free under RSET. Kasama yun sa intervention. We create libraries, we create access sa kanilang mismong lugar na hindi na kailangan pumunta sa munisipyo, hindi na kailangan pumunta sa DA, hindi na kailangan pumunta dito sa Filmec. Nasa lugar na nila yung mga libreng mga information materials. So that's how we do it. Na we don't ask farmers to come to where we ask. We go to farmers. That is Filmec. Ganun yung ginagawa ng Filmec. Yan sir, ano lang yan, no? Filmec lang. So mechanization yung laman nun, yung info hub na yun. Yes sir. Pero sir, ito nga, si PhilRice are also, kasi ito yung convergence natin with them. Yes. Actually, dyan ako papunta, sir. Kasi yung RCEP, hindi lang naman mechanization, di ba? May seeds siya, di ba? So, lahat, it's, yung competitiveness ng rice farming, Yes. So, may fertilizer din, di ba? So, lahat ba yun, sir, pwedeng ilagay dun sa info hub? All information related, yes po. Doon po na, even the phase 2, yung ginagawa nating preparation, yun nga actually yung meeting ko kanina, that's our plan, to put everything in the info hub. At hindi na lang siya basta library, magiging seminar area na rin siya. So yung mga taga-pangasiwa natin doon, actually sir, whenever we give info hubs, may kasamang TV yan. Pero may kondisyon. Kailangan magtalaga ka ng tao para mangangasiwa dyan to
monitor and check the records. Mhm. No, kailangan bibigyan mo ako ng record every month na may gumagamit dyan, sino yun, Mhm. anong specific na material yung hiningi niya. Mhm. We have data on that, sir. Mhm. Kasi, kaya nga sabi ko sa inyo, sir, ayaw natin ulitin yung nangyari dati. Gusto natin, our interventions are utilized, Mhm. our interventions are well utilized for our farmers, Mhm. at talaga nakakatulong sa kanila. So, ganun yung kapalit ng libreng yun. May tao kang itatalaga, Mhm. tapos this year, we will train them. That's our plan with Phil Rice, Mhm. to train them. Para na sa gayon, sir, sila po ay pwede na rin natin maging extension, Mhm. arm natin. Right. Because we can only do so much, sir. Oo We nga. can only do as much as kung gaano karami ang aming staff, Mhm. but we cannot afford to cater all the farmers. That's Tama. why we need to replicate what we Tama. do. Tama. We need more arms, we need more mouths, more bodies to do the job. Tama. So that's how we capacitate and mobilize them. Very well said, Sir Jet. Maraming salamat. It's been Thank you, sir. truly enlightening listening to your thoughts, no? So, sir, maraming salamat. Padala ko yung listahan ko ng sir, ng mga request ng materials. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Thank you, sir. John. Sige po, ingat po. See you soon, sir. Okay, thank See you you. soon. Okay, Sige po. boss.